Okay. Magandang umaga, church! Magandang umaga. Pwede ko ulitin. Kinakabahan ako. Sige, ulitin ko para mas mataas na ng energy. Magandang umaga, church! Ayan. Patingin ako ng ngiting, walang problema. Patingin mo na. O, baka Joey pa hindi na makangiti. Lugmok na, no? Okay. Ang devotion natin ngayon ay patungkol sa solusyon sa pag-aalala. Ang title natin ay... Ito po. Wait lang po. Yan. Ang devotion po natin ngayon patungkol sa solusyon sa pag-aalala o ang title natin, The Antidote to Anxiety. Gamot sa pag-aalala. We claim na ang salita ng Diyos ay spiritual medicine na nagbibigay ng kaginhawaan at kapayapaan. Tama po ba? Amen. Siya ang ating doktor, natin physical o spiritual. Siya ang gamot at sagot sa lahat. So, bago po tayo magsimula or dumako sa sunod na slide, ay inanyayahan ko po kayo na iyo ko ang ating ulo para magdasal. Hallelujah, Lord God. Father God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Lord God, alam namin na gagamitin mo ako, Panginoon, kami lahat, mapakinggan po, Panginoon, ang inyong salita, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa mga kasalanan po, Panginoon, na gawa namin. Patuloy mo kami, Panginoon, na linisin, gamit na inyong banal na dugo, Lord God. At Lord God, nawa ma-reclaim, lalo na ako, Panginoon, na ma-exhort ko pa, Panginoon, ng maayos ang inyong gusto na iparinig sa kanila, Lord God. At nawa, Panginoon, na namin ang iyong salita, Lord God, mabigyan mo kami ng sapat na wisdom para maintindihan po ito, Panginoon. Ito lamang po ang samadalangin ko sa pangalan sa Kristo po. Aming tagapagligtas. Amen. We all know na madaming sakit ang nakukuha sa pag-aalala. Tama po ba? Anong sakit? Sakit-sakitan po ba? Hindi. Pero literal na sakit ang makukuha sa pag-aalala. Katulad ng panghihina, mental health, kahit sa physical aspect, madami nakukuha sa pag-aalala. Kasi kung ano yung pinipili natin sa utak natin, siya nagre-reflect sa ating katawan. Parang siyang placebo effect. Kung ano iniisip mo, minamanifest mo, siya mangyayari sa buhay mo. Eh kung puro problema na lang iniisip mo, sinasarili mo pa, ayaw mo ibigay sa Lord, sariling desisyon yung pinapairal mo, ano na lang itsura mo? Low siya na. Makakalbo ka na lang kasi nalalagas ng buhok mo dahil sa stress. So, wait lang po. Lahat tayo nakaranas ng senaryo na kaliwat kanan yung pangayan ng mga magulang natin, no? Kasi hindi na nila alam paano solusyon yung problema. Parang hindi niya, kasi natatamay ka na lang sa away nila. Hindi na alam paano solusyonan, no? Katulad sa mga kabataan ngayon, ranas yung pag-overthink, depression, anxiety, sa pag-aaral, ultimo sa maliit na bagay, pagsuot ng damit, ganyan. Yung tingin ko, tanging solusyon ng mga kabataan ngayon, magkulong sa kwarto, hindi kumain. Yung worst is mag-suicide. Tumataas yung bilang ng suicide ng mga kabataan ngayon. Tama po ba? Kung ganun pa rin po ang mindset natin, or ganun pa rin tayo mag-solusyon, ito na po yung oras para isipin na may gamot pa para dyan. Sabihin nga po natin, may gamot pa para dyan. Yan. Anong reseta o gamot kaya ang ibibigay ni Lord? Kung meron po tayo Bible, pakibukas po. Next slide. Yan, basahin mo natin. Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Anong sagot o gamot? Panalangin may pasasalamat. So, hindi po ito yung literal na gamot na papagaling sa physical na katawan, kundi spiritual na gamot, which is prayer na nagko-connect sa atin sa Lord. Sa tuwing magkakaroon daw po tayo ng pag-aalala,
Diyos ang ating mga alalahin sa pamamagitan ng panalangin. At hindi lamang po tayo basta humihingi na lang. Ito po. Hindi ulitin ko po. Hindi lamang po tayo basta-basta humihingi sa pag-pray natin. Walang masama sa paghingi ng tulong ng Diyos, pero mas kakalugdan po ng Diyos ang pusong marunong mo na lang na may pasasalamat. Ano man ang ating sitwasyon. Tama po ba? So, pagka bigay na ng reseta ng Lord, nabigay na yung gamot, ano na yung gagawin natin? So, nainom mo na. Siyempre, para maging mas mabilis sa'yo, basahin po natin sa 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Okay. Ano po muna meaning ng ilagak para po malaman ng ating mga youth? Ipagkatiwala o ibigay ng buong puso. Sa pag-inom po ng gamot o pag-take ng gamot, di ba naniniwala tayo nagagaling tayo? Ganon din po sa paglalagak ng mga alalahin natin sa Diyos. Kasi alam natin nagmamalasakit at tutugon siya sa mga pangangailangan natin. Na lahat ng alalahin natin, siya ang ludutan, siya gagawa ng daan. Na mapasabi ka na lang na talaga na, wow, bigla kang sumakses eh. Step by step pala. Hindi. Because you know, deep inside your heart, He is your healer and the provider. Na hindi ka mababahala sa kung ano man ang harapin mo. So dapat we have to claim na tagumpay na tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. Through faith, bulol pa. Through faith, dahil Diyos natin ay buhay. Ayan. Next slide po. Yan, Matthew 6:20. Kaya sinasabi ko sa inyo, wait lang po, saan ka lang po ito? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa suotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay at higit na mahalaga kaysa pagkain katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So dito po, pinapaalala tayo ng Diyos na huwag mag-alala sa mga makabundong bagay. Na walang maganda may dudulot ang pag-overthink. Ang maganda pa po dito sa verse na ito ay pinapaalala niyo yung halaga mo sa Lord kumpara sa mga bagay na ginagawa mo o sa mga bagay na pinag-aalala mo. Diba? Ang lakas pa nga natin mag-doubt sa kayang ibigay ni Lord sa buhay natin kung yung buhay niya nga ibinigay niya, yung pang-araw-araw pa kaya na pangangailangan mo. So bilang tagasunod at anak niya, isang malaking privilege yun para tingin ka niya sa mga dalangin mo at nasusulat po iyon sa next verse po. Jeremiah 29:12. Kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dalangin sa akin, diringin ko naman kayo. Ito, nasusulat na po dito na makakasigurado po tayo na sa bawat dalangin ninyo, hinanakit, lungkot, problema, pasasalamat, lahat ng yan naririnig niya. At hindi kayo niya papabayaan humarap sa isa problema kinakaharap mo. Gusto niya ay magkaroon kayo ng connection na sa bawat lapit at pagtawag sa kanya, lumalalim yung pananampalataya at relasyon niyo sa isa't isa. Na yung relasyon na yun ay nagpapawala ng pangamba kasi panatag ka na kasama mo siya sa lahat ng problema mo. Madatas man yun kaagad o hindi kasi mahalaga lang sa iyo yung presensya niya na kumikilos siya sa buhay mo. Amen? Next po, John 14:27. Ito naman po yung kapayapaan mula sa Diyos, kapalit ng pag-aalala. Ang tawag po natin dito ay divine exchange. That if we surrender our worries, fears, and anxiety to God, He will replace them with His perfect peace. A peace that word cannot offer. Tama po ba? And that's why many believers find comfort in praying, trusting that God He will handle they cannot control. And kaya nga po tayo napaparito para ipatotoo yan. Diba? Na ginagawa niya lahat ng promise niya na kapag binigay natin yung worries niya, ay yung worries natin sa Kanya, alam mo,
ka. Kasi yung Diyos na meron ka, buhay, at sa simula pa lang, andun na yung pangako niya na ibibigay niya yung peace at mga pangangailangan mo. At kaya tayo andito para ipatotoo yun at magpasalamat sa pamagitan ng pagsamba. Dahil sa bawat lapit natin sa Kanya, andyan siya para dinggin at samahan tayo. Na sa lahat at ng pangako niya sa atin ay totoo. Yun lang.